sa'yo naman yun eh. Kagaya nga nung napakinggan ko ng dati, ang retirement fund, para sa'yo yun, hindi sa buong sa buong family. Sa'yo yun. Kasi wala ka ng trabaho, wala nang pumapasok na pera. Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. Justine Malakay po. Simple pa happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So ano ba yung gusto ko i-share o bahagi sa araw na ito? So yan, so favorite ko pong panoorin kada po may ginagawa po akong gawaing bahay ay ang Rappi tool po in action. So ayan, palagi kong nagpo-focus yung tenga ko kapag ka naririnig ko yung yung mga nag-retired na yung nakakuha ng ng kanilang mga retirement fund, yung kanilang nakuha na yung kanilang mga retirement na pera po. So diyan bukas na bukas yung tenga ko kasi why? I am 55 years old na po. So itong nakaraang mga araw, may napanood po ako na yung kanyang retirement fund po is shinare niya po or ininvest niya po. So halos lahat ng kanyang retirement fund ininvest niya. So ito na po personal na ko lamang po pananaw or personal kong opinion. Kasi sa akin po, kasi may mga kasama na rin po akong na sila, retirement na po. Magre-retire na po sila. 60 na po sila, so hindi na po nila paabutin na 65. Hanggang 65 kasi pwede pa naman. Ayaw na nila, gusto na nilang mag-retire. So sabi ko, anong plano nyo? Kapag ka nag-retire kayo? So yung isa, ang kanyang plano is kasi may option kasi guys, yun nga po, sa mga may SS at GSI, isa lang po ito, may option na 18 months na makukuha mo yung iyong pension, yung monthly na pension mo makukuha mo, then after 2 months, meron ka ng regular na pension, or yung 18 months lump sum, and then yung 5 years lump sum po. So mamimili ka doon, then after 5 years ka pa, 5 years lump sum po, then after 5 years doon ka pa lang magpe-pension ulit. Yung 5 taon na pension mo makukuha mo na, or yung 18 months na pension mo makukuha mo, then after 2 months or after a month lang yata meron ka na. So yung iba gusto ng ganun yung 18 months para meron silang buwan-buwan na matatanggap. Then yung iba naman ang gusto, yung kagaya na nakakausap ko na isa is uuwi siya ng Bicol, ng probinsya, kukunin niya buo na 5 years. So sabi ko, kaya ba yung kuya? May mga monthly tayo expenses. Sabi niya, mayroon doon siya nabili doon na lupa or farm, kaprasong taniman, doon na lang siya. And then yung isa naman, ang plano niya is yung 18 months para yung daw monthly bill niya doon kukunin sa kanyang monthly pension. And then magta-tricycle siya. So, yun nga, napanood ko sa Rappi tool ko in action na yung kanyang retirement fund. Marami pong gano'n na ini-invest yung pera, yung kanilang retirement fund. Sa akin pong sariling pananaw, kung ako siguro yun, parang nakakatakot kasi parang last money mo na yun eh. O unless nakapagpundar ka ng nakapagpundar ka ng mas maaga or nakapag-invest ka ng mas maaga, like for example, mga apartment, ganun, may monthly na papasok sa'yo. Kasi kapag yung pension mo na nakuha mo o yung retirement fund mo na nakuha mo, ipapasok mo sa ganun, nakakatakot kasi baka hindi bumalik. Kung ako yun siguro, hindi na siguro kasi kasi pag sinabing retirement fund, sa'yo naman yun eh. Kagaya nga nung napakinggan ko ng dati, ang retirement fund para sa'yo yun, hindi sa buong sa buong family. Sa'yo yun kasi wala ka ng trabaho, wala nang pumapasok na pera. Kung ako yun siguro, hindi ko na ipapasok yung aking retirement fund sa mga ganong investment or kung ano mang yun, siguro magtitinda-tinda ako, or mag-ano ako ng sarili kong na lang, yung pagkakakitaan. Pero yung i-invest ko na hindi ko naman sigurado yung papasukin ko. Kasi pagka nag-retired ka at alam nila na may pera ka na nakuha, maraming lalapit sa iyo kasi alam nila pagka retired ka, alam nila na marami kang pera, alam nila na may hawak kang pera, kaya maraming mag-o-offer sa iyo ng ganyan na mga dito may pasok yung pera mo, dito mo ilagay yung pera mo, kasi alam nila na may hawak kang pera, kaya dapat maging wise tayo. So kung ako yun, hindi ko na yun i-invest. So ilalaan ko na lang yun dun sa aking bayarin buwan-buwan, panggastos ko araw-araw. Kasi sarili niya, kagaya kung sa sarili mo na lang yun, kakasya naman siguro yun sasapat. Pero kung iintindihin mo yung mga na iba pang ng family, baka hindi talaga kakasya yun. Kaya nga, sabi nga napakinggan ko, yung retirement fund, para talaga sa iyo yun, na sa sarili mo. So, sobra yun kung sa iyo yun. At,
yun, siguro kung ako yun, hindi ko na ilalagay yun. Kasi ako po, meron po akong SS, meron po akong GSIS, hindi meron po ako kahit paano nakapagpundar po ako ng life insurance po. Meron po ako nakuha life insurance. So, siguro sa napanood ko na umiiyak po siya, nararamdaman ko po talaga yung iyak niya dahil naipasok niya yung pera niya doon at hindi nga po makakuha na, nawala na yung ano, yung pinag-investan nila. So, kawawa, naaawa ako, nararamdaman ko siya at naipasok niya lahat yung pera niya. Kung ako yun siguro, kung sa akin lang po yun hindi ko po sinasabing hindi ko po sinasabi na mali yung kanyang ginawa kasi syempre lahat naman tayo naghahangad na kumita ng pera. Naghahangad naman tayo na madagdagan yung ating Kung ako yun, hindi na po siguro. So, ilalaan ko na lang po yun sa aking kabuhayan araw-araw kasi wala na nga po akong income. So, yun namin yung gusto ko i-share. So, kapag tayo ay may hawak na pera or alam ng mga tao na nakakuha tayo ng pera, maraming lalapit sa atin, maraming yan. At maraming ikaw yung magiging takbuhan. Kaya dapat mas maging matalino, mas kasi last money na natin yung ating retirement plan. So, yun namin gusto ko i-share at lagi po tayong magdasal, lalo na yung ating mga financial na buhay. Lagi natin ipagdasal yan. Ang ating blessing ay mas maging magaan. So, yun lang po. Thank you for watching, guys.